Sa unang pagkakataon mula na ma-confine dahil sa double pneumonia, naglabas po ng audio message si Pope Francis para sa mga nagdarasal para sa kanyang paggaling. Ating saksihan. Bago ang pagdarasal ng Rosario sa St. Peter's Square sa Vatican, isang espesyal na mensahe ang ipinarating sa mga naroon at mga nagdarasal para kay Pope Francis sa iba pang bahagi ng mundo. Pre-recorded ang mensahe mula mismo sa Santo Papa na nasa wikang Espanyol, ang pangunahing wika sa pinagmulan niyang bansa na Argentina. Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Ito ang unang audio message ni Pope Francis mula sa Gemelli Hospital sa Roma, kung saan 3 linggo na siyang nakakonfine dahil sa double pneumonia. Noong Lunes, kinailangan niyang sumailalim sa non-invasive mechanical ventilation dahil sa 2 episode ng acute respiratory insufficiency. Nakaranas din siya ng bronchospasm na kahalintulad ng asthma attack. Sa pinakabagong update mula sa Vatican, stable ang lagay ng 88 years old na Santo Papa at wala nang naranasang episode ng respiratory crisis. Tuwing gabi, kailangan niya magsuot ng ventilation mask na tumutulong sa kanyang paghinga. Patuloy rin ang kanyang physical therapy para makatulong sa kanyang paggalaw. Kahapon, nakapagtrabaho pangaraw ang Santo Papa at nakapag-anunsyo ang Vatican ng pagkakatalaga ng 2 obispo. Sa ulat ng Agence France-Presse, bagamat hindi siya personal na nakasama sa paggunita ng Ash Wednesday sa Vatican, kasama raw siya sa blessing sa kanyang private suite sa Gemelli. Kinumpirma rin ng Vatican na isang senior cardinal ang hahalili kay Pope Francis para sa unang linggo ng Kwaresma. Ito na ang pinakamahabang pagka-confine ni Pope Francis mula na maging Santo Papa siya noong 2013. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.